Good day mga Karabit Pinoy. Ngayon, ang topic natin regarding sa view template at saka scope box. So, paano ba gamitin yung scope box at saka view template? So, yung una muna, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng view template. For example nito, no, medyo madungis to, no. Nakita nyo, mayroong mga itong elevations. So, gagawin natin, lilinisan natin gamit ang visibility graphics. So, once gumagana lang si view template gamit ang visibility graphics. So, for example nito, tatago natin tong elevations annotations. So, ang gagawin natin is VG or VV. Dito sa annotations, ito tayo sa elevations. Itatago natin yon. Uncheck lang natin. Apply. Ngayon, nakita nyo, wala na si elevation, no? So, ano pa yung gusto nating linisin? For example lang, ayaw natin magkaroon ng itong section. So, tago rin natin. Kasi section. So, sa S. Okay. So, ito medyo malinis na, no? Yan. Ano pa yung gusto mo natin itago? For example lang, yung elevation, dimensions, ayaw din natin makita dito sa layout natin. Baga sa view natin. Doon din sa view template, sa annotations, dan natin yung dimensions. Okay, so malinis na, no? So, ang intention kasi ng view template, kumbaga, kung ano yung gusto mong makita dun sa view mo. So, kumbaga, gusto mong malinis. Gumagana to sa mostly sa mga merong mga nakalink. Tapos, in-off mo yung grids ng link. So, ganun yun. So, ito yung sample lang natin. So, ngayon, ito yung gusto mong makita. Ano? Ganito kalinis. I mean, ganito, walang dimensions, walang section, walang elevations, annotations. So, yung gagawin natin ngayon, punta tayo sa manage. View. So, dahil sa ito na yung gusto mong mangyaring view, so gagawa tayo ngayon ng view templates. So, dito sa create templates from current view. So, ito yung kokopyahin niya. Ano? So, pangalanan natin tong floor plan. Okay. Floor plan. Okay. Ito na. So, ngayon, ilagay natin to sa template niya. Floor plan. Okay. Yan na, di ba? So, kung pupunta natin yung nakaset, kung ano to, nakaset na sheets, ito malinis na, no? So, papakita ko sa inyo kung paano gumana yung view template. So, ang gagawin natin, gawa tayo ng bagong view. Okay. Save muna natin to. So, gawa tayo ng view dito. Tapos, gawa tayo ng ito, ground floor. Ano natin? So, ito yung itsura ngayon, ano? Ito yung itsura ng bago. So, wala siyang grids. So, bakit walang grids? So, dito, gawin natin itong yan, okay lang. Then, so, titignan natin na bakit wala siyang grids. Siguro, lagyan natin sa template. Baka yung grids niya ay okay. Yan. Lumilipad yung mga grids, no? Hindi maayos. Okay. So, kanya lang muna. Kasi meron tayong section, meron tayong lagyan natin tong dimension. Ano? Dimension. Tapos meron dyan yung elevations. Yung itong mga grids niya kasi hindi pa medyo
tab natin. Yan. Ito kasing grids, dapat talaga inaayos lagi yan. Pagpalagyan natin. Okay, ganyan lang muna, ano. So, ngayon, dahil sa, gawin natin, drag natin doon sa sheets natin, pagtabi natin, para makita nyo yung, ngayon, titignan nyo, 1:100 dito, no. Itong naka-view template is 1:150. Tapos, walang section, walang elevations, wala ring dimension. So, ngayon, gusto nating magaya itong, yung dito, kung ano man yung template dito. Baga gusto natin walang section, wala ring dimensions. Ang gagawin ninyo dito sa bagong pinasok nating view, double click lang natin to, no. Punta natin dito sa properties, itong view template. So ilagay natin sa floor plans. So ngayon, ganun na siya kalinis, ano. Pati yung scale niya kinopya. Okay? Kinopya niya. So, ginamit ko dito title with line. Okay? So, ganun lang siya ka-simple yung view template. Okay? Ito naman dito sa ano to? Sa elevations, pwede rin gamitan ng view template. For example, ito. Lagyan natin shaded to. No, ganito. Tapos, gawa natin ng view template. Dito sa current view na to, elevations. Okay. Okay na yan. So, dito sa next view, double click din natin. Then, punta tayo sa properties. Okay. So, click natin tong, i-assign natin tong view template dito sa bagong view. So, ganun. Nagkaka-shaded siya, no? So, ganun siya ka-simple lang. Pero ang laki ng tulong nitong view template na to. Okay? So, ngayon naman, handa natin yung scope box. Okay? Ano ba yung purpose ng scope box? Ang scope box, kung meron kayong certain na view lang na gustong ipakita, okay? So, magagamit nyo yun na hindi na kayo gagawa ng i-enlarge, ililitan nyo pa yung ano to, yung lagyan natin to ulit para makita nyo. Tapos, dapat ito ay tanggalin muna natin sa view. Kasi, ngayon, dahil sa naka-view template to at saka naka-off yung section, kung gagawa tayo ng section, no, hindi ang gagana, no. May gagana siya pero hindi siya makikita. Okay? Dahil sa naka-off yung section sa view template na to. So, pwede kayong gumawa muna temporarily dito sa enable temporary view properties. Okay? Magbibijig. Okay, balikan natin, no. Sorry. At saka yung pag naka-view template na kayo, hindi gagana yung view visibility graphics nyo, no. Naka-gray yan. Hindi nyo ma-adjust yan. Hindi nyo ma-off, hindi nyo rin wala kayong magawa din dahil naka-view template. So, ang way lang para ma-on nyo yung or gumana yung visibility graphics dito mismo. Tapos, napin nyo lang yung annotations. Okay, dito gagana na. Kung i-on nyo yung section, pwede rin okay na rin. Lalabas yung section, okay? Again natin, i-on natin yung section. Apply. So, ngayon, lumabas na yung section, di ba? Yung ginawa din natin kanina. Okay? So, what if na ayaw mong lumabas yung section? I mean, gusto mo ma-maintain lang yung view template mo. Ang gagawin mo ay, dahil sa hindi gumana yung section dito at saka hindi rin gagana yung visibility graphics, merong tinatawag dito sa baba, no? Ito, enable temporary properties. Okay? Sorry na, yung cursor natin hindi gumana. Okay? Dito, gagana na yung visibility graphics nyo. Okay? Section. Yes. Dito sa annotation pala. S. Okay. Yan.
Ay gagana dito. Kasi minsan kasi gusto nyong gumawa ng section at gusto nyong makita kung saan yung section line ninyo. So, ito lang ang way na pwede siyang gumana. Okay? Visibility graphics din. Pwede nyo ring i-on yung dimensions. Okay, yan. So, gagana yan. So, once nagamit nyo namin, okay na kayo. Tandaan niyo temporary lang to, no? Temporary view properties nakalagay dito, no? Sa taas, yan, no? So, pag bumalik kayo dun sa i-restore nyo na, okay, babalik siya dun sa original. Okay, yung malinis na template nyo. Kasi minsan kasi gusto mo lang gumawa ng section doon para lang meron ka lang gustong tignan, ano? So, ganun lang pag gusto mong gumawa ng view, ang visibility graphics sa isang naka-view template na view. Okay? So ngayon, gagawa tayo ng scope box. Tanggalin muna natin tong tanggalin muna natin tong kasi hindi na natin malagyan yan gawa ng naka-view template. So, gawa tayo ng naka-0 lang muna siya. Naka-none yung view template natin. None din. Okay? Ngayon, sa scope box kasi, for example, meron kayong gustong spot area or spot detail lang na lalagyan. So, si scope box ay nasa kayo dito. Nasa view. Ito. Okay, yan, no. So, gagawa tayo. For example, ito lang, no. Gusto nyo makita ang scope box. Okay. So, kung pupunta kayo sa 3D, kasi ito 3D to, no? Pupunta kayo sa 3D, yan, sa scope box. Control nyo lang to. Baba nyo na lang konti kung saan lang yung gusto nyo makita. Okay. So, dahil sa ito lang gusto nyo makita, no? So, instead na gagawa kayo ng punta ka sa crop region, tapos na to. Ano yung i-on nyo pa to. Then, lilitan nyo. Okay. Gagawin nyo pa ng maliit na area. So, instead sa gaganyan gagawin ninyo, ito natin dito sa scope box. Ito sa scope box. Pangalan na natin to sa scope box is GFL. GFL lang. Okay. So, instead na gagawa pa kayo ng ganun, ano to, i-adjust nyo pa yung ano to, tawag dito, adjust nyo pa yung nawala na to. Okay, yung crop region niyo, sorry, nakalimutan ko. So, ang gagawin nyo is gamitan nyo na lang yung scope box. So, dito sa scope box, so, meron tayong ginawang GFL. GLF mo nakalagay. So, ganito to, no? So, yung gumagawa ng mga ano to, gumagawa sa mga interior ng mga room by room, pwede nyo gamitan to, no? So, ganun lang, yun ang purpose ni scope box. Tapos, kung meron kayo sa first floor, pwede nyo rin gamitin yung scope box na yun para magkatapat silang pareho, tsaka pareho yung cut nila sa boundary. So, ganun si scope box. And then, okay, natake na natin si scope box. Andun din, no? So, andun din si scope box. Kung kokopyahin natin tong view na to, dahil meron siyang first level din. So, gamitan din natin yung scope box. Ano yung scope box? Ito. Okay. So, automatic yan. So, lagyan natin to. Okay. So, yun yung pareho yung cut nila. Yung scale lang, palitan natin yung scale.
Makita niyo na same sila. Okay? So, parin-pareho yung cut nila. Kung saan sila yung cut ng boundary nila. So, ginagamit to sa mga uh, spot detail or ginagamit sa mga typical room layout, mga ganon. Ano. So, yun yung purpose ni view template at saka scope box. So, marami pang purpose yung scope box pero pinakita ko lang sa inyo kung paano gamitin or anong saan siya makikita. Okay? Maraming salamat.